Nagtataka tayo mga kababayan kung bakit nandoon siya at siya po ang may hawak ng warrant of arrest. Ipinakita niya sa media pero hindi naman nagbigay ng kopya. Saan kaya niya nakuha ang warrant of arrest? Sabi ng DILG mga kababayan, wala pong warrant of arrest. Sabi ni Sir John Vic Remulla, wala silang natatanggap na kopya. Sabi naman ng PNP, walang warrant of arrest. Sabi ng Pangulo ng Pilipinas, wala po akong iniuutos na arestuhin si Bato. Pagkatapos si Trillanes, mga kababayan, kasama ang NBI, ay nagpunta sa Senado at siya po ang may warrant of arrest at gusto niyang dakpin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo. Trillanes, bakit ka nandoon? Ito ang pamagat, title ng balita na ating nakuha, na ating nakalap. Mula po sa ang balita ngayon, May 18, 2026 mga kababayan. Ito ang kabuuan ng balita. Sino ka? Hunasan. Kwinestyon ang presensya ni Trillanes sa Senado sa gitna ng ICC warrant issue. Nagbigay ng reaksyon si dating Senador Gringo Honasan kaugnay ng presensya ni Antonio Trillanes sa Senado noong Mayo 11 habang umiinit ang tensyon kaugnay ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Matatanda ang naging sentro ng usapan noon ang pagdadala ng umano ni Trillanes ng dokumentong may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Habang nasa Senado si De La Rosa matapos ang ilang buwang pagliban nito sa sesyon. Sa isang panayam, diretsahang kwinestyon ni Hunasan kung ano umano ang otoridad ni Trillanes upang naroon sa Senado sa gitna ng sensitibong sitwasyon. May mga tao roon na hindi dapat nandoon. Bakit ka nandoon? Sino ka? Sino nag-utos sa'yo na pumunta roon? Ano ang authority mo? Ano ang dokumentong nagpapatunay na may karapatan kang nandun? Ano ang authority mo? Sabi ni dating Senator Hunasan kay Trillanes, mga kababayan. Ayan po Hindi lang po si dating Senador Gringo Honasan ang kumwestiyon tungkol sa authority ni Ginoong Trillanes nung pumunta sa Senado na siya ang may dala ng warrant of arrest na galing daw di umano sa ICC at ipinakita pa niya ito sa mga media, mga kababayan. Oo. Nakapagtataka naman mga kababayan na totoo naman bakit nandun si Trillanes. Hindi naman siya, wala naman siyang kinalaman at wala naman siyang tungkulin o kaya tawag dito, designation sa gobyerno. Ultimo barangay tanod dahil hindi po siya kasama mga kababayan. Kagawad, hindi rin Hindi rin po, mga kababayan, o kaya membro ng tupad. Hindi rin. Nagtataka tayo, mga kababayan, kung bakit nandoon siya. At siya po ang may hawak ng warrant of arrest. Ipinakita niya sa media, pero hindi naman nagbigay ng kopya. Saan kaya niya nakuha ang warrant of arrest? Sabi ng DILG, mga kababayan, wala pong warrant of arrest. Sabi ni
Sir John Vic Remulla. Wala silang natatanggap na kopya. Walang, sabi naman ng PNP, walang warrant of arrest. Sabi ng Pangulo ng Pilipinas, wala po akong iniuutos na arestuhin si Bato. Pagkatapos ni Senator Trillanes, mga kababayan, kasama ang NBI, ay nagpunta sa Senado at siya po ang may warrant of arrest at gusto niyang dakpin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Sino na po ba si Trillanes po ngayon, mga kababayan? Siya po ba ang Pangulo ng Pilipinas ngayon? Opo, napakarami po na nangungwestiyon sa authority ni dating Senator Antonio Trillanes. Siguro, pinapasok siya sa Senado bilang paggalang sapagkat siya ay dating senador. Pero yung ikaw ang maghahain, nagdala ng warrant of arrest, totoo man o hindi ang warrant, ay isang paglabag sa saligang batas, mga kababayan. Oh, paglabag yun. Kasi una, mga kababayan, at naaayon din po sa saligang batas na hindi mo pwedeng arestuhin ang isang senador kapag nasa Senado na, mga kababayan. Yun ay kasama sa immunity. Immunity ba tawag doon? Oo. Parang narinig ko kasi yung word na immunity. Ng isang senador kapag nasa Senado, mga kababayan. Once nasa building na ng Senado ang isang senador, naka-immunity na yan, mga kababayan. Oo. Pagkatapos itong si dating Senator Antonio Trillanes ay aarestuhin si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. At dahil dyan ay, mga kababayan, napakalinaw po yung sinabi ng Pangulo. Wala po akong instruksyon, mga kababayan. Sabi nga niya, nagpaliwanag pa na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga pinaalis daw yung mga NBI doon sa Senado. Nakapagtataka naman. Pinaalis na pala sila. Nakipagpalitan sila ng putok sa mga usaha, mga kababayan. Ano ba yan? Itong si Director Matibag, medyo medyo hindi yata sumusunod sa instruction ng Pangulo. Oo, medyo malaki ang ulo, malaki. Masasabi natin na medyo mayroong konting, hindi siguro konti. Kasi, sipin mo, may utos ang Pangulo na umalis na kayo dyan. Anong oras nagkaputukan, mga kababayan? Ibig sabihin, itong si Director Matibag, hindi po sumunod sa order o instruction ng Pangulo na umalis. Kung sila sana ay umalis, mga kababayan, di sana walang nangyaring putukan. Wala sanang nangyaring palitan ng putok, mga kababayan, between the NBI at saka sa mga taga-usaha, mga kababayan. Kung umalis sila, kaso hindi po sumunod Walang instruksyon na arestuhin si Bato. Sabi ng Pangulo, wala kaming natatanggap o wala kaming pinanghahawakan at walang warrant of arrest. Sabi ng DILG. Sabi ng PNP, walang warrant of arrest. Sabi ni, sino pa ito? Sabi ni Trillanes. Ayan, ito, warrant of arrest, hawak ko. Galing ito sa ICC. Mga kababayan, sino po ba si Antonio Trillanes, mga kababayan? Pakisagot nyo nga po. Siya po ba ay naglilingkod sa gobyerno? Malamang ang sagot nyo dyan, hindi. Siya po ba ay naglilingkod sa ICC? Malamang ang sagot nyo niyan, maaaring oo, maaaring hindi. Bakit siya may dalang warrant of arrest? O kaya, bakit siya ay nandoon
sa vicinity, area of responsibility ng Senado sa panahon na may kumalat na aarestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ano ang kinalaman, ano ang papel na gagampanan ni dating Senator Antonio Trillanes, mga kababayan? Siya po ba ay isang sheriff ng ICC? Siya po ba ay dineputize para manghuli, mga kababayan? Meron po ba siyang katibayan na siya ay dineputize, mga kababayan? Marami po talagang nagtatanong parang nangyayari tuloy, mga kababayan, itong si Antonio Trillanes ay mayroong nag-uutos sa kanya kasi kung walang mag-uutos sa kanya, hindi naman siya pupunta dyan Pero tingnan niyo, ang lakas ng loob, mga kababayan, ang lakas ng loob na pumunta sa Senado na maghain ng warrant of arrest. Palagay ko may nag-utos dito sa taong ito. Oo. Opinyon ko lang po yun Opinyon ko lang, mga kababayan. Pagkatapos eto na ngayon, nagbabangayan sila ni Secretary John Vic Remulla. Nagpapalitan sila ngayon ng nagbabangayan sila. Sinabihan niya si John Vic Remulla. Nasa harap na daw niya. Kaya siya hindi nakakahuli. Puro papreskon daw si John Vic Remulla. Sabi naman nitong Secretary John Vic Remulla, kaya natalon 3 beses Puro kasi yabang ang inuuna Totoo naman. Oo. Ang totoo, mayabang, hindi lang mayabang medyo sobrang yabang si Trillanes. Oo, sa totoo lang. Pero, mga kababayan, itong ginawa ni dating Senator Antonio Trillanes, sa palagay ko, masasama. Pero tingnan nyo sinuspindi si Mau Aplasca na yung retired general na itinalaga para maging sergeant at arms. Sinuspindi. Pero si Matibag, hindi po ginalaw, mga kababayan. Samantalang napakalinaw naman at napakaliwanag na ang may pagkakamali rito ay ang NBI, mga kababayan. Kasi po, mga kababayan, kung ating pagbabatayan yung mga sinasabi ng Pangulo, may malaking mali po rito ang NBI, mga kababayan. Pinapaalis na sila ng Pangulo, walang order na arestuhin si Bato. Bakit nandun ang NBI, mga kababayan? Hindi po ba niyo napansin yon? Kung sana sumunod sila sa instruction ng Pangulo, walang nangyaring putukan sila ang lumusob, mga kababayan, pagkatapos si Aplasca ang sususpindihin. Ito namang si Ombudsman Boying Remulla, masyado namang halata po ito. Dapat sana naging patas. Kung sinuspindi mo si Aplasca, sinuspindin mo rin sana si direktor ng NBI Matibag, sir. Para maipakita mo na wala ka talagang kinikilingan, walang pinoprotektahan, wala kang inuurungan. Serbisyong totoo lamang, 24 oras, ganun sana. oras ba yun? Ito namang mga mainstream media, mga kababayan, kapag nag-i-interview naman, halatang halata mo na karamihan sa mga malalaking mainstream media, pansinin nyo, mga kababayan, pagka nag-i-interview sila, tatanungin mo pa kung ilang putok ang lumabas. Nagpapalitan na lang. Bibilangin mo pa ba? 21 na, 22, 23. Pagkatapos ng 27, titigil ka na kasi yan lang ang nasa script 27 na putok lang. Ganun ba yun? Kapag nagpapalitan ng putok, magbibilang ka pa ba ng bala kung ilan yung pumutok sa kabila at ilan ang pumutok sa kabila? Ito talagang mga mainstream media, kung makapagtanong yung mga, hindi, Pera Dolis Buenos yung iba lang. Halatang halata mo
na talagang pumapanig sila sa kabila eh. Hindi sila neutral, mga kababayan. Pansinin niyo po yung mga pagtatanong. Sinasagot na nga ng maayos nitong si General Aplaska, Mau Aplaska. Aplaska ba yung apelyido, no? Baka magkamali tayo rito. Mau na lang, Mau. Oh. Sinasagot na nga ng maayos yung mga tanong nila. Lalo itong si, yung nag-i-interview. Ayaw ko lang ipapanood eh. Pinanood ko kasi yung interview nila, yung Ibayas CBN na yan, mga kababayan. Oh! Ipinipilit nila na mali si Aplaska. Ipinapaliwanag na nga nung tao yung totoong nangyari. Gusto pa nilang ipilit na, bakit warning shot? Bakit naging 27 yung patok? Mga ganun pa. Binabaril ka na ng nasa kabila, mga ibang grupo. Ito USA, ito NBI. Bibilangin mo pa ba yung putok kung ilang putok ang tama na? 27 na, ganun ba? Wala talaga tong mga kababayan. Kaya kayo, mga kababayan, medyo tignan na po ninyo. Maging mapanuri kayo. Alam nyo, itong mainstream media, yung mga malalaking mainstream media, mga kababayan, yung mga masasabi nating dragon na sa pagbabalita, sila ngayon ang nagmamanyubra sa mga nangyayari sa ating bayan. Maging mapanuri kayo, pag-aralin ninyong mabuti. Huwag kayong magpapapaniwala kaagad nang hindi ninyo napapanood at huwag kayong magpapapaniwala kaagad nang hindi ninyo nakukuha yung panig ng kabila. Tingnan ninyo ang Net25, mga kababayan. Laging inilalakhala, laging inilalahad, laging binabalanse, mga kababayan. Ganyan ang tamang pagbabalita. Inilalatag nila yung magkabilang panig. Ito, yung nangyari sa amin. Ito, sinabi ni ganito. Pakinggan naman natin yung sinabi ni ganito. Pagkatapos, hindi sila nagpapasya na ito lamang si ganito, masyado. Hindi, taong bayan ang magpapasya. Pagkatapos na mailatag nila ang magkabilang panig. Doon lang tayo sa totoo, mga kababayan. Pero, pagkamali ka talaga, bibirahin ka talaga. Mali ka, alam nga naman na, mali siya. Sang-ayunan natin yan. Ganun ba yan? Wala hong ganon sa Net25, mga kababayan. Kaya manood kayo sa Net25 News and Information. Diyan kayo makakakuha ng tamang pagbabalita, patas, at walang kinikilingan, walang pinoprotektahan dyan. Matapang, matapat, matatag. Net25 News and Information. Mga kababayan ha. Etong si Trillanes talaga, nagpapabida po ito eh. Ako po ay hindi sumasang-ayon dyan sa ginagawa ni Senator Antonio Trillanes. Hindi ito pambabaya sa mga kababayan, pero nakikita naman natin mali talaga yung ginawa eh. Mali. Pagkatapos kung sasabihin nyo, nanonood po kayo, tama yung ginawa ni Senator Antonio Trillanes na nakisawsaw siya, nakialam, wala naman siyang authority, kitanod nga, hindi siya tanod. Pag sinabi mong tama siya, may tama na yung utak mo. Pag sinabi mong tama siya, mga kababayan. Binigyan lang natin ng reaksyon yan, mga kababayan, kasi masyado talagang halata itong si Senator Antonio Trillanes na dating senator pala, hindi na pala siya senator. Tanod siguro. Pwede pa. Wala siyang tungkulin Wala siyang hinahawakang anumang tungkulin sa gobyerno. Zero, mga kababayan. Ayan yun talaga, mali talaga. Kung sa ako, opinion ko, mali talaga yung ginawa niya. Pagkatapos hindi pa nagbigay ng kopya, ginagano-gano. Ano malay nila dyan sa kung pinaprint mo lang sa recto yan? O kaya sa pineke mo lang? Sino paniniwala ng tango ngayon? Sabi ng DILG, wala. PNP, wala. Sabi ng Pangulo, walang order na arestuhin.
Pagkatapos ikaw, Trillanes, nandun ka para arestuhin si Bato. Sino ka? Who are you? Who you? O, diba, mga kababayan? Kaya sana po, mga kababayan, sabi ko nga, maging mapanuri kayo. Lalo na sa mga ibinabalita ngayon ng mainstream media. Minamanyubre nila ang lahat ng sitwasyon, mga kababayan. Maging matalino po tayo. Huwag tayong magpapadala ng, syempre, maraming nanood. Ay, maniniwala na din ako, maraming nanood eh. Ganun ba yon? Hindi dahil sa maraming nanood, maraming nag-react sa post, totoo na yun. Hindi po gano'n. Hindi po. Minsan po at madalas, yung mas kokonti, yun po ang totoo, mga kababayan. Oo. Hindi nadadala sa paramihan yan, mga kababayan. Minsan ang katotohanan, yung sabi nga nila yung nagsasabi ng katotohanan, kukunti maniniwala dyan, mga kababayan. Nangyayari po yun. Kung sino yung nagsasabi ng hindi totoo, minsan dahil sa maleta, mas marami naniniwala dyan. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, maging matalino tayo, maging mapanuri. Yung ginagawa po nilang pagtutwist dahil dyan sa mga mainstream media, minamanyubra po nila yung mga pangyayari ngayon. Yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Muli po ang inyong likod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon at ano man ang inyong ginagawa, lagi kayong mag-iingat.